Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this first regular session for the year 2015 is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion Hernandez Biloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinato, Honorable Donato Armonfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric P. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Mark Aris Luwansing for our invocation. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. My Heavenly Father, as I start this new day, help me to bring your presence with me, to speak your peace, your grace, your humility. I acknowledge your power over all that will be spoken, taught, decided, and done today. Lord, help me to use your gifts responsibly. Give me a fresh supply of strength to do your will. Lord Jesus, when I'm confused, guide me. When I'm weary, energize me. Help me with my daily projects, ideas, and tasks, so that even my smallest accomplishments may be done in your honor. Lord, I thank you for everything you've done, everything you're doing, and everything you're going to do. I pray with much love and thanksgiving. Amen. Happy New Year. Please remain standing for the singing of the national anthem. May we... Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year. May we request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Biloso for the reading of the minutes. Mr. Chair, considering that we all have copies of the 46th regular session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Is there a second to the motion? Seconded by the Honorable Luwansing, Makasay, and Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the last session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita. Provided that all the city councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Mendoza and Luwansing. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza and Makasait. Discussion? Objection? Committee report number House 2014-052 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, letter of Dr. Hernando Perez to Honorable City Vice Mayor requesting for endorsement to the proper authority
the inclusion of UB Lipa Campus to the Bulacnin Balete exits directional signage for appropriate action. Referred to Committee on Peace and Order and Traffic. Number 2, letter from the officers of the Roadrunners 177 Motorbikes Club of Lipa to the SP requesting for the approval of the event dubbed as Motorbikers Protection and Safety 2015, which will promote responsible driving among motorcycle owners and also boost tourism in the city, to be held at the Libiste Drive in Barangay Nisluban and Barangay Plaridel, Lipa City in 2015 for approval. Referred to Committee on Traffic and Cultural and Tourism. 3, monthly report of What's the point of order, Councilor Mendoza? Read the number. Mr. Secretary. Number 3, Referred to Committee on Land Use. number 4, Committee on Land Use. number 5, Committee on Land Use. 6, Committee on Land Use. 7, Referred to the Committee on Land Use. 8, Referred to the Committee on Appropriations. 9, Appropriations. 10, Appropriations. 11, Appropriations. 12, Appropriations. 13, Appropriations. 14, Appropriations. 15, Appropriations. 16, Appropriations. 17, Appropriations. and 18. Appropriations. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Number 8. Land Use. Committee on Land Use. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Maria Lynn Tenorio with an area of 300 square meters located in Barangay Mabini, Lipa City from agricultural use to residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza and Makasayat. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. The Honorable Katipon is recognized. Magandang tanghali sa kagalang-galang na Vice Mayor Eric Aprica, sa lahat na kasama konsehal. 2015, ito ay isang privilege speech ko tungkol ito sa aking mga kasama from the 4Ps. Ito pala hong 4Ps ay meron ho ditong tinatawag ng mga coordinator pa. Nandito si Mr. Amado Sukiat at pamaya gusto makipag-dialogue sa inyo Mr. Vice Mayor na sila ho ay almost siguro mga 100 piraso sila. Na sila ang nagtuturo ng values ng policy ng government sa pagpapatakbo ng 4Ps. Yun hong 4Ps, hindi naman ho lingid sa ating kalaman lahat na ito ho ay isang proyekto ng national government. At dito sa national government pong ito, ang kanilang binibigay na allowance ay base na rin ho sa rekomendasyon ng DSWD. Pero ang atin hong DSWD ay kumuha ho ng mga coordinator per barangay at dito sa kanilang coordinator na 3 taon na silang nagbo-volunteer dito para turuan itong mga miyembro ng 4Ps ay kahit 1-5 ay wala man lang financial aid sa kanila ang DSWD. Ang kadalasan pa raw pagka mag-a-attend sila ng mga seminar, sila pa minsan ang nagbibigay ng pamasahe sa mga 4Ps para laang mabuo yung isang seminar. Kanina ho nakausap kami doon sa opisina ng senior citizen at gusto hong makapunta sa kagalang-galang na Vice Mayor Eric Aprica para ho humingi ng kaunting tulong kung paano ho sila magagawaan ng DSWD sa pamamagitan ng Sangguniang Panlunsod na magkaroon sila ng kahit kaunting insentibo. Doon ho sa 3 taon nilang ginawa ay volunteer na volunteer sila pa nga daw hong abonado at ito ho ay may kasamang sakripisyo. Kaya sa pamamagitan ho ng chairman ng Committee on Appropriation
Akin hong imumungkahi na sana ay magkaroon ho ito ng isang committee hearing sa pamamagitan ng chairman ng appropriation at ito hong lahat ng coordinator ng 4Ps sa lalong madaling panahon, Mr. Chairman. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Appropriations and Committee on Social Welfare. Second privilege speech ko po, ito ho ay tungkol naman sa traffic. Noong nakaraang December ho, ay tayo ho ay naimbitahan ng mga barangay na maki-attend ng kanilang mga Christmas party at lagi ko nga ho nakakasama si Kusyal Bibong at si Kusyal Joel. Dito ho, kakaiba ho lagi ang nasasabi ng mga taga West District. Doon ho sa design na traffic na experimental rerouting, na kung makikita ho natin, yun ho mga passenger jeep, pang kagaling ho sa bayan, mag-u-turn ho doon sa may cap, pag-alis ho doon, papasok ho sa tabi ng Shakey's, papuntang Tangway, tapos papasok ho doon sa loob ng Robinson, para doon naman ho umiksit papuntang National Highway. Ito ho, mga taga-barangay Sico, Pinagtumulan, Tambo, Banay-Banay. Sa kanilang travel ho, kung sila'y gagaling sa palengke, ito ho on the record na sinabi sa akin ng isang kumsihal ng Barangay Tambo, na kumukonsumo sila ng minimum of 30 minutes lamang. Doon lamang ho sa compound na Robinson. Doon pa lang ho ay minimum na ang 30 minutos. Kasi nga ho, yung pagkakadesign na ipinasok ho sila kung saan-saan, marami naman ng passenger jeep na nakaharang ho doon sa Robinson at doon ho naglo-load and loading ng kanilang pasahero from the bayan. Kaya ho siguro, ito hong isang privilege speech na ito, ay kung po pwede ho, ay ito'y noong 2014, nag-privilege speech na rin ho tayo tungkol sa traffic. At sabi nga ho kanina ni Conco, sa pag-ikot din niya, 3 major problems ang nasasuong ng lipas sa ngayon. Ang traffic, ang peace and order, at saka ang drug addiction. At siguro privilege na rin speech. Kaya ho siguro ang partisipasyon ho ng sanggunian, at sa tingin ko naman, hindi naman nagkulang ang sanggunian, saka tatalaw dine o kasisigaw at experimental rerouting, ay ngayon ho ay ihayin na natin bago ho dumating ang 2016 election ng isang komprehensibong traffic rerouting o traffic ordinance na po pwede hong maibsan ho natin ng pagsasakripisyo sa kanilang travel ang mga taga West District. Hindi na ho biro yung 30 minutos aabutin ka sa loob ng compound ng Robinson. Baka naman pwedeng i-design na ho ulit. Ako ho ay nag-re-recommenda na yun hong Shakey's, between Shakey's at saka ho yung Altamirano Street, i-open na yun. Alisin na ho yung baraking sa gitna, lagyan ng matinong TMD. Alisin ho yung U-turn sa tapat ng bus stop at yun hong 7th Adventist doon. Alisin ho U-turn doon ho sa may silangan ng Caps. At balikta rin ho ang entry point ng Robinson. Sa halip na yung exit nila, yun ang gawing entry, pabalik naman at yung kabila ang gawing exit. Mga rekomendasyon ho, sa tingin ko, ito ho hindi ho galing sa akin, kundi galing na rin ho sa mamamayan ng Lungsod ng Lipa. Tayo ho ay naapektuhan ho natin ang mamamayan na galing hong West District. Yan nga ho, Sico, Tambo, Mataas na Lupa, Banay-Banay, Pinagtumulan, yan ho ang mga sakop ng Lungsod ng Lipa. Na sa kanilang pagbiyahe, pag sila ay namalengke, sa palengke, sasakay sila ng jeep, iikot doon sa may Caps, iikot papunta sa may Shakey's, Robinson, doon na sila madidelayed ng ayos. Kaya siguro isang rekomendasyon ho ng Sangguniang Panlusod sa ating punong lusod na tayo ho ay maggawa na ng isang ordinansa na babagay na ho at magiging permanent na para ho sa ating traffic nito. Magandang umaga at maraming salamat po. Galang-galang kayo. Refer to the Committee on Traffic. The Honorable Makasait is recognized. Good morning, Mr. Chair, at Happy New Year po sa ating lahat. Ito lang po bilang siguro katagdagan doon po sa privilege speech ng ating kagalang-galang Konsehal Nilo Katipon dahil ako po, ang inyo pong abang lingkod ay taga West District din. Hindi lang ho nabanggit siguro Bulaklakan, kasama rin ho doon sa West District. Dahil sa katotohanan po ay
doon sa everyday na lalong-lalo nitong December, hindi ang traffic ho, minsan ho inaabot kami 1.5 oras para makapunta ho ng bayan ng Lipa eh. Nakita ho namin ang traffic po doon, most of the times dahil ho doon sa Star Tollway natin. Siguro may pasama na lang din po doon sa ating Committee on Traffic to coordinate doon ho sa ating Star Toll. Kasi ho yung traffic ho from Star Tollway papunta ho doon sa West District. Yan ho mga 5 beses ko nang naranasan. Umabot ho hanggang doon sa may crossing ng mataas na kahoy. Minsan umaabot pa sa Banay-Banay yung pila ho ng traffic from Star Toll, yung papasok ng Star Toll. Wala naman ho kaming nakitang mga nasiraan na mga sasakyan. Yung daloy lang ho ng traffic ho doon yung ating pong kailangan po talagang consider. And I join yung po sa mga, kung ano man po, kung ano mapapag-aralan ng ating committee, kung paano mapapaayos yung ating traffic. Siguro yung may dagdag na rin po because I also heard some suggestions doon sa mga major intersections po natin kung kinakailangan na mapag-aralan, magkaroon ng mga traffic lights dito po sa ating bayan. Siguro yung magandang maisama na rin po doon sa pag-aaralan ng ating pong Komitiba on Traffic. Then, ako naman po yung pasunod dahil may 3 bagay na sinabi ho ni Consejal Nilo, quoting Consejala Concon doon sa 3 pinakamalaking problema dito po sa Luzon na Lipa. Traffic, it was mentioned a while ago. Then second po yung sa drugs. So, with the indulgence of our counselor assigned in drugs, kasi po nitong piyesta po sa Pulo, I won't just mention names, may mga nakausap po kasi ako mga pare. Ang mga pare po, sinasabi sa akin, they're not violating naman the seal of confession, pero ang kanilang nangungumpisal sa kanila, mga high school students from the schools dito po sa atin. And ang masama po nito, ito pong ating problema ho natin sa drugs, hindi na lamang po dito sa atin sa labas, pati daw po yung mga high school students ng ating mga premier schools po dito, hindi lang po gumagamit, meron pang nagtutulak din daw between dun po sa ating mga estudyante po. So, para sa akin po, this is surprising na hindi ko na po babanggitin yung mga schools natin, pero alam naman ho natin kung ano yung mga premier schools po natin dito. And mga pari na po mismo kasi yung nagsabi sa akin, nung kami po yung nagkasama-sama, na it's also infiltrated. Umaabot na po pala sa ating mga high school students, which we know for a fact, lagi pong minor ang mga yan eh, yung mga high school students natin. So, hindi lamang po sila gumagamit, may mga nauutusan pa po na silang magtulak. So sana po ito po ma-consider din po natin at I think this is a problem. Although doon po naman sa pag-uusap namin, nakausap na po rin natin ng ating mayor, but we should strengthen all our efforts. Maganda nga po kanina, meron na po tayong SWAT team na pinakilala po dito sa ating flag ceremony kanina. So mapagtulong-tulungan po nating lahat kung anong ating pwedeng gawin kasi napakalaki po talagang problema nito, lalo-lalo na po yung drugs. And as regards naman po dun sa ating mga 4-piece leaders, then I'll be coordinating po doon sa ating CSWD and we'll be conducting sa pong committee hearing para po makita po natin kung ano po yung pwede nating magayong tulong sa ating po mga point men and women sa bawat barangay po doon sa ating po mga formies. Yun lang po, Mr. Chair. The Honorable Mendoza is recognized. Good morning sa ating presiding officer, sa lahat po ng mga kasama natin ngayong umagang ito. Gusto ko rin lamang sundan yung mga nabanggit po ng ating pong mga kasama sa kanilang mga privilege speech at tungkol po ito sa ating pong traffic situation. Dito po na naramdaman naman at naranasan ho natin ngayong panahon ho ng Pasko at bagong taon. Kami nga ho, kasama ko nga ho noon sina Consel Joel at saka sina Consel Nilo, ay kami po ay nag-iikot sa atin pong mga barangay at uma-attend po ng atin pong mga Christmas parties. Talaga pong nararamdaman namin ang trapiko na tuwing pupunta ho sa isang barangay, lilipat ho sa kabilang barangay, bago kayo makalipat ng isang distrito, ay napakagrabe ho at mahigit isang oras pa ho ang dinadanas namin trapiko. Lalo na ho doon nga sa sinasabi nga ho sa parte ng Kanluran, minsan ho ay kami ay nasa barangay Banay-Banay ata o Bagong Pook, lilipat ho kami ng papuntang barangay Kumba at meron ho na pupuntahan doon. Ay nagkataon ho'y sarado rin
ang tinatawag po natin na Bulate Avenue. Kaya talaga hong iikot ka pa uli at papasok ka pa ho ng bayan o kaya ho doon kadadaan sa Barangay Tambo. Makalampas ho ng Star Tollway. Grabe ho ang trapiko sa Star Tollway. Siguro ho napapansin din nyo, papunta hong Kanluran at papunta hong Silangan, pareho na ang nagta-traffic doon kasi nagko-crossover po ang mga sasakyan doon sa Star Tollway. Nagkataon naman ho, walang pasok ang Lasal, kaya ho medyo maluwag-luwag pa doon sa part na yon. Papaano ho kung yan ay sabay-sabay na talagang traffic? Kanina nga ho, nabanggit ho, yung sa Barangay Tambo, yung sa Bulaklakan, lahat ho ng Kanluran Distrito, nabanggit din ho ng atin pong kasama na si Konsehal Makasait, na lahat ng papuntang Kanluran ay sobrang traffic. Tapos nabanggit din ho ng ating kasama na si Konsehal Nilo na tumitigil pa sa Robinsons na ang pinakamahina ay 30 minutos. Yun nga po ang atin pong ipinagtataka. Bakit ho kailangang sumikot pa ng atin pong mga pampublikong sasakyan sa isang private na kumpanya, sa isang private na mall para ho makaikot at makadiretso sa parte ng Kanluran. Kasi ho yung iba ang sinasabi nga ho sa amin, bakit konsehal kami mag-iintay pa ng 30 minutes to an hour, pipila at parang nagiging terminal na rin. Ang sa mall na yon para lang makauwi dito sa atin. Kung hindi naman natin gagawin, ay magdodoble-doble kami ng pamasahe. Ang sabi, magta-tricycle papuntang bus stop, maglalakad papunta sa May Lasal para lamang mapabilis ang pag-uwi nila. At yun naman ay matagal din kasi inaabot din ng traffic. So, madami nga ho tayong solusyon, madami tayong pwedeng gawin para humaibsan natin ang atin pong traffic. Katulad ho siguro ng mga nabanggit ho nila na kailangan hong buksan yung mga intersection, na kailangan buksan yung ating mga kalsada. Ang isa pa ho siguro na aking isasuggest ay ako po minsan sa sobrang traffic ko ay from Banay-Banay sa mataas na kahoy na ho kami ni Consel Joel dumaan, lumabas ho ako ng Barangay Tambo doon ho sa Dison Andaan para ho malampasan lamang ang traffic sa Star Tollway para ho makauwi sa bahay. Ang ginawa naman po ni Consel Joel ay dumiretso po siya papunta doon sa Tangway. At para ho makadiretso na siya hanggang dito ho sa atin ho sa Ayala Highway o sa JP Laurel. Kasi ho, kung mapapansin ho natin, maganda na rin ho sana at pwede nating daanan yung daan na yun. Pero nung minsan naman ho kami umattend din ng Christmas party ho doon ng atin pong mga guardians, napakapangit ho ng kalsada at lupa pa ho ang dinadaanan doon. Kaya ho si Consel Joel ho noon nagmotorsiklo na lamang at para ho makaiwas sa ating mga traffic. Kaya ho yung mga daang yan na pwede naman ho natin siguro ipaayos kung tayo ho ay meron pa ring pondo at tayo na may nag-approve noong December 2014 ng ating annual budget na magkameron ng mga concreting yung ating pong alternate routes. So siguro kailangan hong i-prioritize natin para ho maiwasan natin ang traffic at ang ekonomiya din ho ng ating lungsod ay palagay ko ho ay bababa kung lagi hong ganyan ang traffic at iiwasan na ho ang pumasok sa loob ho ng syudad ng Lipa. Pagka ho araw-araw ay ganyan ho katindi ang traffic po dito sa atin. So, sinusundan ko po yung proposal po ng ating mga kasama na matagal ko na rin naman pong sinabi na magkameron ho tayo ng malawakang plano kung paano ho natin may ayos ang traffic situation ho dito sa lungsod ng Lipa. Magandang umaga ho at Happy New Year po sa inyong lahat. The Honorable Puwa is recognized. Monte Alto. Mr. Chairman, ako na muna po dahil para po sasagutin lahat ng ating komitiba chairman ng traffic. Yun pong sinasabi ng aking mga kasama na rerouting na ginawa ng ating gobyerno
Yun pong pinadadaan sa Robinson, yun po yung nangyari dahil sa aking pagkakaalam ay yung mga jeep pong yan na ating pinadadaan ngayon doon, nun pong sila dito dumadaan sa talagang daan, ay sila po'y nandun lahat sa harap ng Robinson. Doon po nagkasasakay, nag-unload, doon nag-aabang ng pasahero. Kaya po, sobrang traffic noon. Hindi na po madaanan, isang lane na lang po ang nadadaanan doon sa lugar na yon, apektado po lahat, pati private. Yun po ang dahilan. Kaya nga po naisip nila, at siyempre po gagawa ka ng solusyon, ang naisip nila ay doon padaanin para doon sila mag-abamang kumuha ng sasakyan sa loob na ng Robinson. Alam nyo po talagang ang problema ay hindi masosolve ng isang ordinansa o isang batas lamang na gagawin. Kinakailangang lahat ay kikilos, lahat ay ipatutupad. Yung pong una, dapat ang ginawa ay kumuha ng maraming enforcer at inilagay doon at hulihin yung mga nagbabiolate. Ano po? Ay wala pong magawa. Ang dahilan, kakaunti ang enforcer. Hindi po makapanghuli ng ganon. Kaya hindi mapaalis yung mga jeep na nagbabiolate. So ang ginawa ay yun nga po, another rerouting na kung saan ay mas marami ulit ang naapektuhan, lalo na po ang mga pasahero. Nakaluag sa private na vehicles, pero doon naman po sa mga tao na namamasahe lamang, ay sila naman po ang naapektuhan ng todo. Tama po, nakakaawa, 1 oras at kalahati, nandun pa sila sa Robinson, galing lamang sa Lipa. Sadya pong hindi dapat ganoon ang nangyayari. Kaya nga po, kinakailangan natin talaga ng isang solusyon na panglahatan. Hindi po yung solusyon na i-address lang itong isang problema, dadalhin sa kabila na hindi naman nalutas kung ano talaga ang problema ng ating bayan sa trapiko. Kagaya po ngayon, malapit na pong magbukas itong Balete exit. Sinisigurado ko po, ito namang pong barangay Marawi na itong intersection dito sa Floral Garden at itong intersection na ito sa rotondang ito, diyan naman po lilipat ang trapiko. Kasama na po yung intersection doon sa Balete Marawi Road. Sigurado po ako, kapag hindi po na-address yung problema doon, ang mga jeep po doon pumaparada sa harap ng intersection. Hindi pa tumatabi, nasa gitna pa po yun. 3 lane yon, pero ang mga jeep doon nag-aabang ng sasakyan sa pangalawang lane. Hindi sila tumatabi. Kaya nga po, pag may kakaliwa papuntang Balete, kung ikay Patanawan, hindi ka na makakalagpas hanggat hindi nakakakaliwa yung Balete. Kaya po, kinakailangan na natin ang komprehensibang pag-aaral sa trapiko. Lahat ay gagalawin. Hindi po yung isang bagay lamang. Number 1 po, kinakailangan natin ang maraming enforcer, trained. Hindi po basta-basta enforcer. Kasi po pag walang enforcer, baliwala yung ating mga ginawang ordinansa. Walang magpapatupad. Ay sinisigurado ko yung mga jeepney drivers natin, tricycle drivers, hindi po yan kara-karaka susunod. Ang gusto ng mga yan ay kumita ng malaki. Regardless kung ano ang trapiko, walang nanghuhuli sa akin, gagawin ko ang asal ko. Madami pong araw na tayo ay laging mapapaaway dahil sa sinisita natin, bakit ka nasa gitna, tumabi ka naman. Nakikiusap tayo. Pero pag minsan po, sinasagot pa tayo ng pabalang, ay naghahanap buhay ako. So tayo po bilang ordinaryong tao, ayaw po nating makipag-away, hindi na lang po natin papansinin. Kasi po ay, siyempre po, hindi natin papatulan ang ganong klaseng sagot. So yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkakatrapiko. Pinaluwang po ang mga karsada. Kita nyo po ang luluwang ng karsada, pero dito sa lungsod ng Lipa, sa Kabayanan. Pero ano po ang nangyari? Ginagawa lang pong parking space. Walang inorasan parking space. So ito po ay kinakailangan ng isang pangkalahatang pag-aaral na gagalawin ang lahat. Hindi po isang bagay lamang na susolusyon ng pansandalian ang isang bagay na magkakaroon naman ng another problem dun sa gagawing solusyon. Hindi po. Dito po, sinasabi ko, kinakailangan na po
isasama sa pag-aaral na yan ng sinasabi kong towing. Wala na po. Kailangan po natin ng political will dito. Hindi po pwedeng papogi dahil sa politika. Kailangan natin isang political will na ibabalik natin ang towing. Sapagkat kapag may towing, magkakaroon po ng takot ang tao na sila ay babayad ng malaki. Magkakaroon po ng disiplina ang ating trapiko. Yan po ang isa kong nakikitang dapat gawin na natin ngayon. Isa pa po, yung mga poste sa karsada na nagbalandra. Malaking bagay din po yan sa daloy ng trapiko. Hanggang ngayon po, yung mga telecoms na yan, hindi pa po natin yan nabibigyan ng penalty tungkol dyan. Mr. Chairman, with due respect, ang tagal na po nating sinasabi niya na aalisin daw yan, pero puro pangako. Kaya nga po yung anti-dangling law na inyong ipapasok, kung maaari po ipasok nyo na. Para po naman kumita rin ng gobyerno kung hindi na inaalis yung poste nila. So ito po mga kasama, hindi na ito biro-biro. Hindi po pwedeng sasabihin lang natin dito pero hindi natin pagtutulong-tulungan. Tayo na po sa Sangguniang Panglungsod, ang manguna dito para po yung sinasabi natin, kailangan ng budget, kailangan ng tao, kailangan ng ating panahon upang ito ay masolusyonan. Yan lang po, Mr. Chairman. Any further discussion? Wala na. The Honorable Puwa is recognized. So muli magandang umaga po sa ating lahat. So karagdagan lang po sa sinabi po ng ating mga kasamang konsehal. Tama po yung kanila sinabi na yung ating pong mga kababayan na mga taga West District po ay talaga pong nahihirapan. Yung biyahe po nila from bayan papunta sa kanilang uuwian ay talagang inaabot po sila ng 1 oras kulang-kulang. Minsan mahigit pa. So talagang nakakalungkot isipin na nahihirapan sila dahil sa kawalan disiplina ng ating mga namamasada. At kumbaga kaya sabi nga po ni Consel Raul ay yung ating traffic routing ng mga jeep ay kaya po napadaan sa loob ng Robinsons ay dahil sa yung kinailangan po nating bawasan yung mga nagbalandrang mga jeep sa harapan ng Robinson upang sa ganon yung ating po mga private vehicles ay makaraan. So, talagang kinakailangan na po talaga natin ngayon ng isang komprehensibong traffic routing o traffic route na talagang makakapag papabor sa lahat at hindi po sa iilan lamang. So, dito naman po sa usaping ito, hindi naman po nagpapabaya ang buong sanggunian. Siguro ngayon, kung maaari, mabuksan po muli natin yung tinatawag nating circumferential road na dati yata ay pag-aaralan na pero siguro ito po yung nakikita ko na sa ibang bayan, meron po sila mga diversion road. Kagaya po dito sa Quezon province, may diversion road. From sa Candelaria, Quezon, sa Batangas City, mayroon diversion road. Na kung maaari dito sa lungsod na Lipa, kung tayo po ay makakapaghanap ng isang diversion road din na makakapagbawas ng mga dumadaan sa mga, kumbaga, from north to West District na kalsada, na diversion road, kung makakapaghanap po tayo, ito po kumbaga, ito po long term. Hindi po ito agad-agad ang, kumbaga, solusyon, pero ito po isang long term. Kumbaga, unti-unti, pag ito yung nagawa, kumbaga, pinoproject na po natin dito yung kinabukasan ng lungsod na Lipa. Dahil padami po ng padami ang sasakyan dumadating sa atin. Kumbaga, madami na po yung nakakabili, dumadami ang tricycle, dumadami yung mga lumang sasakyan tumatakbo, nagdadagdag ng bago, hindi po nababawasan sa sasakyan. Padami po doon ng padami. At additional po doon sa ating mga traffic enforcer, ito po sa mga kanto-kanto. Lalo tigit po dito sa ating exit po ng Calabarzon na sinasabi po ng ating Consel GR na talagang isa po yun sa nagiging cost ng traffic. Dahil minsan po nakikita po namin sa pag-ikot po namin ni Consel Bibo, ni Consel Nilo nung panahong yon, talagang iisa po minsan na nagbabantay. Sa laki po nung kwadrado ng exit ng Calabarzon, iisa po ang nagta-traffic na dapat po ay minimum of 4
traffic enforcers po ang nakalagay doon. Dahil alam po naman natin, bagamat sabi ko nga po, kulang na kulang tayo sa traffic enforcer. Kung maaari po siguro, ay mahiling natin ang bagamat wala po sa mandate ng ating kapulisan, ay baka po pwedeng may assist na ng ating kapulisan yung pagka-traffic, lalo't doon sa mga critical areas na pinagmumula ng traffic ng ating mga sasakyan. Dahil nito pong nakarang linggo, ako po yung nanggaling sa norte. At doon po nakita ko, wala po silang traffic enforcer. Ang nakita ko nagta-traffic sa kanila ay mga pulis na kumbaga kung ating iisipin, parang mas takot ang mga motorista sa pulis pag pulis ay nagta-traffic. Pagka ang mga nagta-traffic ay mga TMD, lalo't higit ay medyo mga payat-payat pa, para bang yung ating mga biyahero, lalo't higit yung ating mga public utility vehicles ay kumbaga parang hindi natatakot sa ating mga traffic enforcer. Bagkos ay minumura pa yung ating mga traffic enforcer. Siguro kung may assistance po ng ating mga police, baka kumbaga pwedeng masindak na konti yung ating mga yung ating mga public utility vehicles. So number one ho talaga para masolusyonan itong ating trapiko sa lungsod ng Lipa ay disiplina. So isang kumbaga mahigpit. Kumbaga dapat hulihin agad natin yung mga lumalabag sa batas trapiko. Walang pakiusapan, walang sisinuhin, dapat hinuhuli yung mga lumalabag sa batas trapiko. Dahil pag nakakita minsan ng kakilala, sige, lampas na. So ito po yung nagiging, kumbaga alam naman po natin, kumbaga mababait tayo mga taga-Luzon na Lipa, pero dapat para masolusyonan yung isang bagay, kailangan ipatupad po natin ang batas, pairalin po natin kung ano yung tama, at nang sa ganon, maging maluwag ang Luzon na Lipa. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Privilege. The Honorable Katipon is recognized. Ang kailangan ho kasi natin ngayon yung isang ASAP, isang mabilisang solusyon. At ang isa ko nakikita diyan, ay palitan natin yung mga TMD na hindi po pwede. Yung hindi talaga po pwede mag-traffic, ilagay natin kung saan sila po pwede. At yung mga mag-hire tayo ng TMD, hindi maaaring ₱200 ang sweldo niyan as job order, mangungutong yan. Binigyan ko na kayo ng sample nung una na minsan ako isakay sa jeep. Na sabi ng TMD sa driver, 20. Nung makita ko, sabi, 20, abante. So may mga bagay ho tayong anggulo na talaga hong kailangan ho nating may sakripisyo eh. Hindi ho po pwedeng kuha. Dahil napakalaki na ho ng galit ng tao sa gobyerno. Lalo pagdating sa traffic, peace and order, na mayat may patayan. Hindi nga taga rito pinapatay. Pero saan nga nangyayari sa Luzon ng Lipa? Siguro isang kwan po dito ay isang madalian, yung sinasabi ni Consul Joel, napakaganda noon. Request tayo, isang resolution requesting the Chief of Police na tumulong sa pag-maintain ng traffic ang police. At the same time, yung police visibility ay nandun na rin. Baka magiging kwan yun. Hindi natin makita ang police eh. Kung makikita ang police, ma-aware ang mga riding in tandem, ma-aware ang mga taong masasama. Kung nakikita ang visible yung mga police. Ngalo, naglagay pa tayo ng SWAT. At the same time, itulong natin sa matitinong TMD, yung tunay na mag-hire at bigyan ng sweldong maganda. Hindi pwedeng sweldong job order. Kasi nga, ito yung siyudad ng Lipa, hindi ito munisipyo ng mataas sa kahoy. Ito isang malaking lugar na, maunlad na lugar, may traffic. Wala na tayong magagawa sa traffic sa tunay. Ang atin na lang ay maikwan natin na mga tao ay huwag masyadong magalit sa gobyerno. May nag-aayos. At halimbawa nga, yung kanina sinasabi lahat ng mga kasama na yung Robinson, papasok sa loob, kaya ipinasok dahil nag-loading, unloading doon sa labas. Yun ang talagang bantayan. Lagyan ng tangke doon. Pag pumarada, ay tangkahin na.
Ibig ko sabihin, kung kita ninyo yung isa, pagmasdan ninyo yung exit ho ng Star Tollway na papuntang Lemery. Unang-una, mali doon ang design ng SLEC. Yung, wala ho dapat na exit ng left turn. Lahat ho right turn yan. Mas kaysa ano ninyong bansa ko, ikay left ka. Kung right drive ka, sa pa-left ka. Kung left drive ka, sa right ka. Yan ho ang batas trapiko. Tingnan ho dyan, may terminal ho doon ang biyaheng Lemery. Tingnan ho nyo yung biyahe Rosario. Namamasyal sa Sumart, namamasyal sa Robinson, ang biyahe San Juan. Hindi na ho, wala na, binastos na ho ang siyudad ng Lipa. Hindi na ho iginalang ang batas trapiko. Ngayon, kung tayo ho reorganize, kung maaari nga SIPOS, i-abolish na SIPOS, ibalik na sa Office of the Mayor para sila may takot sa Mayor. Abolish na, hindi na rin naman. Pero kasi doktor silang yata ang hepe ngayon ng SIPOS. Paano magkakaigi-igi ang traffic? Ayun yung galing veterinar, galing health yun. Ibig ko sabihin, isang seryosong problema na ito na talagang alam naman natin lahat. Wala namang nagsasabing hindi natin alam lahat, hindi tayo bulag. Pero kailangan may mga rekomendasyon tayo dito. Ito rekomendasyon natin ito, unahin natin, resolution requesting the Chief of Police na tumulong ang police sa pagmamando ng traffic, hindi magta-traffic, i-guide lang yung at the same time, police visibility pa na nasa kalye ang police. Padalwa, i-rehab, reorganize ang TMD. Alisin yung hindi po pwedeng TMD, lalo ngayon, layoff naman lahat ng job order. Alisin lahat at lagyan ng yung may tino at lakihan ng sweldo at nang hindi na matuksong mangutong. Yun lamang po, Mr. Chairman, at maraming salamat po ulit. The Honorable Puwa, for the final comment, the Honorable Puwa. Karagdagan lamang po siguro, no? Ito po yung napansin ko din sa ibang, siguro sa Maynila, ano? Kung maaari, siguro para mabawasan po natin dito yung corruption ng mga traffic enforcer po natin dito sa Luzon, Lipa, baka kung makapag-alat tayo ng konting budget para mag-purchase tayo ng video cam, yung mga memory card na ang gamit, ano? Para from time to time, kumbaga pwede natin i-override yung laman ng camera at pwede natin i-save sa computer, ano? Na kumbaga, sa mga critical areas, do sa mga lugar na kinakailangan natin ng mahigpit na implementasyon ng batas trapiko, doon po yung maglalagay tayo ng mga isang mga point person na may hawak ng video camera na kung sakasakali hindi po naman natin mahuli yung kumbaga hindi na para yung driver nung jeep or nung sasakyan, ay makukuha naman natin dito yung plate number ng sasakyan at po pwede natin silang ilista, kumbaga pwede natin ilagay ng violation, ano? Nakita ko yung sa Manila, kung hindi man nahuli, kumbaga naka-video naman na lumabag siya sa batas trapiko, pwede natin silang lagyan ng violation. Ano? Para sa ganun, matakot lalo yung mga ating mga motorista na mapilitan silang talagang sumunod sa batas trapiko ng Luzon, Lipa. Kung gayon din po yung ating mga traffic enforcer ay mangiling na manghingi doon sa mga jeep o kung sa mga tricycle o kung sa anumang sasakyan na humingi ng kotong kung sakasakali, ano? Kasi merong mga tao kumukuha ng video na po pwedeng pwedeng gamiting ebidensya sa kanila, kumbaga pagkakinakailangan, ano, na itong naka-record na ito, magkakaroon tayo naman ng isang tao na mag-review, ay ito, nag-violate to, ito ba'y nabigyan natin ticket? At o kaya nalagyan ba natin citation? Ano? So, napakaganda po siguro na makakaroon tayo ng mga taong umiikot at nagbibideo na empleyado mismo ng Luzon, Lipa at mayroong mag-review kung ito ba'y tinikitan o hindi. Ito ba'y nagkaroon ng palakasan, bakit hindi ito tinikitan? Kunyari, nakita natin pinalampas yung isang jeep. Pwede nating ipatawag yung isang traffic enforcer, bakit hindi mo tinikitan to? Kitang-kita to sa video. Bakit mo pinalampas? Wala kami nakitang ticket nito. So, dito, mapipilitan yung ating mga enforcer na mag-ticket at mapipilitan din po yung ating mga
motorista na sumunod sa batas trapiko kasi kahit hindi sila natikitan ng oras na yon, pag time ng renewal ng kanilang sasakyan, pwedeng mag-reflect yung violation nila sa LTO. Yun lamang po, Mr. Chair. Privilege. The Honorable Montealto is recognized. Madali lang, Mr. Chairman. Para po sa chairman ng Committee ng Traffic, ang akin lang pong masasabi, ang akin pong i-request, sa lalong madaling panahon ay kinakailangan nating magpatawag ng pakikipag-usap, malawakang pakikipag-usap. At ang mga topics ay ano-ano. Unang-una po ay ang manpower, TMD. Kailangan po madagdagan, train. Pangalawa po, traffic lights. May mga intersection po tayo na talagang nangangailangan na ng traffic lights. Pangatlo po, kagaya niyo yung sinasabi, may yung mga intersection na kinakailangan, lagyan na natin ng CCTV upang sa ganon ay through CCTV magkaroon tayo ng apprehension sa mga violators. Ano po? Ang pang-apat ay yung towing natin, kailangan mapag-usapan na natin. Pang-lima, alternative routes natin. At ano po yung pang-anim? Yung pang-anim ay kung yung proper planning, kung ano ba talaga ang rota ng mga sasakyan na ating gagawin. So siguro po sa anim na yon, kung ating matatake lahat yon at mapapag-usapan, ay siguro po ay magkakaroon tayo ng isang napakagandang pag-uusap na kinakailangan nating ma-implement sa ikaayos ng trapiko ng lungsod ng Lipa. Yun lang po. Privilege. The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair. Sa lahat ng ating mga kasamahan dito at sa mga bisita. In relation pa rin ho ito doon sa solusyon na pwedeng makatulong para sa ating traffic. Wag na ho nating ilayo at mismong dito na within Batangas area. Kasi ako ay lagi nakakapunta rin sa Batangas. Dati, sobra din yung ka-traffic sa Batangas City. So, dumating yung pagkakataon na nung ako'y mapapasyal uli, ay meron na silang traffic light at matagal na nilang nilagay ito. Yung traffic light sa Batangas City, malaki ho naging tulong dahil kulang din nga sa traffic enforcer. So, meaning to say, ang isang option dito sa ating lungsod ay lagyan natin ng traffic light yung mga sinasabing mga lugar, katulad halimbawa doon sa intersection ng Tambo, yun nga hong umi-exit na papuntang Batangas, kumakaliwa, mali nga po yun, tulad na sinabi ng ating kasamahan si Consel Dilo. Talaga dapat yun, pag exit mo doon, dapat lahat ay right. Pero dahil nga sa design, mali nga po yun, so yun ang nagiging isang cause ng traffic doon sa mga lugar na yan. Which is pagkalampas mo naman doon, dahil bakasyon nga po, maluwag naman itong papuntang bayan ng Lipa. Naranasan ko po ng nakaraang yung December na ang traffic po ay umabot doon sa kanto ng puntang Cuenca. Hanggang dito sa exit na ito ng Tambo. So, I suggest na pag-aralan din po natin kasi sa Batangas City nga po dati, nung wala hong traffic light, siyempre yung ating mga traffic, yung kanilang mga traffic enforcer doon, lalo na kung kainitan, sumisilong yan. At pagka lunch time o kaya break time, nawawala yan. Ngayon, kung tayo ay magkakaroon dito ng traffic light sa Lipa, hindi ho kinakailangan yan ay i-operate ng manual na tao. Yan ay automatic. Katulad sa Metro Manila, nag-i-stop, nag-go-go. So, pag tayo ay may traffic light na rito, lessen na rin ho yung ating manpower sa ating mga taga-sipos na yan. Sabi nga ni Consel Nilo, ay kinakalay dagdagan. At sabi rin ni Consel Montealto ay dagdagan. So, kung hindi ho tayo ganap doon sa kanilang mga sinabi, pag-aralan din po natin yung magkaroon tayo dito ng traffic light dahil ang lungsod ng Lipa ay hindi ho tulad ng dati na ang tao rito ay kakauntay. Ngayon ho, nag-boom ho itong ating lungsod, dumami ho ang subdivision, dumami ang tao, dumami ang sasakyan. So, in replacement doon sa kakulangan ng ating mga traffic enforcer, lagyan ho natin ng traffic light yung mga lugar na kailangan ay mga highway. Katulad dito sa may intersection na sinasabi ni Consel Montealto, dito sa may Floral Garden. At the same time, pag nabuksan po yung
exit ng puntang Balete, kailangan din po dyan sa ganyang kalalaking highway ay hindi ho tao, hindi ho yung ating mga traffic na enforcer. Kailangan talaga dyan traffic light. At the same time, ito hong exit ng Tambo, dalawa yan, at ito sa may intersection din dito sa may Robinson, kailangan talaga dyan may traffic light. So I suggest na pag-aralan din po natin ito dahil ako'y naniniwala na kapag umuunlad ng isang lungsod, kailangan tayo maglagay ng traffic light. At malaking tulong po ito bilang solusyon sa kakulangan naman ng ating mga traffic enforcer. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Privilege, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po sa ating lahat. Na-discuss po natin kanina ang sa peace and order at ganoon din po sa atin pong drug addiction problem. Gusto ko lang po sanang bigyan ng tuon ngayon yung isa po sa atin pong nais bigyan din ng pansin ngayong taon na ito, yung sa atin naman pong waste management or solid waste management problem. Tagum City in Davao will have the first solid waste to energy facility to be erected this 2015. Ito pong proyektong ito ay through the Metro Pacific Investment Corporation. And ang kanila pong implementing na ahensya ay ang Global Green International Energy Philippines. Now, Tagum City in Davao del Norte is about the same size as Lipa City, but this will amount to about 700 million in terms of cost para po sa pagtatayo ng waste-to-energy project. Now, do we have extra 700 million in our coffers right now? Mayroon po ba tayong pera na available para sa 700 million pesos sa pagtatayo ng ating pong solid to waste or waste to energy facility dito po sa ating pong lungsod? For the benefit po ng hindi nakakaalam ng ating pong sinasabing waste to energy facility, ito po yung pag-transform ng nakokolektang basura para maging fuel para po mag-generate ng electricity. In the city of Lipa, we are, or this facility in Tagum City will most probably collect around, kaya po niya mag-process ng about 80 tons of waste. And they say that it could generate electricity for about 2 megawatts daily. Ano po ba yung 2 megawatts daily? This could power about 400 houses. 400 pong bahay ang po pwedeng bigyan ng elektrisidad ng 2 megawatts na ito. However, isa po sa malaki pong balakid sa pagtatayo nito ay unang-una ay ang malaking amount na kinakailangan po sa pagtatayo ng facility na ito. Pangalawa ay sa maintenance and operation. Dahil baka po sa halip na ang maging track po natin ay bawasan ang basura, ay ang maging mindset na po ng lungsod ay dagdagan ng basura para dumagdag din po ang elektrisidad. We are recognizing, however, the fact that wala na po tayo mapagdalhan ng basura. And most sanitary landfills are closing down. And Lipa City is a progressive city. Ibig sabihin, pumupunta po dito sa Lipa ang mga tao para po magkaroon ng kanilang rest and recreation. And we know for a fact that this means industrial and residential wastes. Secondly, we are also experiencing power shortage. Ito pong power shortage na ito, hindi lamang po dito sa ating lungsod, pero sa buong Pilipinas. And this is expected to pick up by summer of 2015. Kaya nga po, paano po natin magagawa ng paraan na magkaroon po tayo ng waste to energy facility at makakahanap ng 700 million pesos para po makapagtayo tulad ng Tagum City. Ang aking pong rekomendasyon sa ating pong mga kagalang-galang na konsihal, humingi na po tayo ng tulong sa probinsya. Let us request the province to create a consortium with several cities and municipalities who can benefit out of this project. We could all chip in. Pwede ho tayo magbigay ng appropriation na hindi po aabutin ng 700 million, pero several cities and several municipalities could pledge their investment para po dito sa isang provincial-wide na waste-to-energy facility. At ito pong collaborative investment and utilization, mapapakinabangan po hindi lamang sa lungsod ng Lipa, pero ganoon na rin po sa mga nasasakupan ng probinsya na handa pong mag-chip in o sumagot ng kaunting portion dito po sa pagtatayo nito. Kaya po ang aking pong panukala sa tamang oras ay magpasa po tayo ng isang resolution
requesting the assistance of the provincial government to create a municipality or city consortium to assess the feasibility of setting up a provincial waste-to-energy facility through collaborative investment and utilization. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Refer to the Committee on Environment. The Honorable Makasayat is recognized. Privilege kung wala na po urgent matters. Mr. Chair, with regard lang po dun sa privilege speech ni kagalang-galang konsehala Concon Hernandez. Right now po kasi, there are talks being made. Kasi po, alam mo natin na dati pa naman ho, I think mga 2011, 2012, may mga nakikipag-usap na po dito sa ating sa city government with regard dun ho sa mga waste-to-energy projects dito po sa lungsod na Lipa, na ang plano nga po, ang mga requirements po kasi nila, unang-una, they have to, yung financing. Meron po mga nag-offer loans, ganyan, na kailangan sagutan daw ng city. And it's a good thing na pwede pong pasimulan kung may magkakasama-sama po ang iba't ibang mga bayan para magkameron ng provincial waste management facility. But at the same time, one of the concerns is yung pong lugar na paglalagyan po ng ating waste management facility. Because most of the times, yung problema po doon sa waste management facility, wala ho kaagad-agad na mga bayan na gustong doon ilagay sa kanila, this being waste. Tapos ho lahat ng mga basura ng iba't ibang mga bayan ay, syempre, dyan ho dadalhin. Pero maganda po yung waste management, provincial waste management facility. But as of now po kasi, matuloy ko po yung kanina, meron mga nakipag-usap dito po sa ating city government before. Ang problema ho, pag nagbibigay tayo ng requirements sa kanila, bigla na ho hindi na ho bumabalik. But then, recently po, ay may nakikipag-usap po ulit dito sa atin sa city government. And this project, although hindi ko lang po pwedeng may disclose kasi hindi pa naman po maayos po yung usapan, ang kanila pong offer, sila na po ang bahalang mag-finance ng lahat. Kahit sino, hindi na po kailangan magkaroon ng consortium ng lahat ng cities and municipalities na mag-raise ng pera kasi they will be willing to finance everything. Although, pati ho yung pagbili ng lupa, pati ho yung pag-put up nung waste-to-energy facility natin, willing po sila na sila po yung magpa-finance. Siyempre po, it's yet to be discussed dito po sa atin sa Sanggunian, but then, siyempre, ang balik ko nito, kasi alam natin, if it will be a consortium among the cities, yung kikitain po niyan, paghahati-hatian ng lahat ng cities and municipalities. But if ang iba naman po, pag ito'y privatize, syempre, private yung kikita, but at the same time, meron pong part kung saan pong city or municipality ilalagay yung ating waste-to-energy facility. So, ito po naman yung maganda. This is a welcome development, considering po na ang supply nga daw po ng energy natin, according to our national news, would only suffice until this year. At the years to follow, ay kulang na po ang supply ng ating ng kuryente dito po sa atin. But then, I chance upon po kasi meeting with one of the employees at the Department of Energy. At totoo naman po kasi na marami po kasi ngayon nag-a-apply para doon sa mga ECC at mga permit para ho doon sa pagkakaroon ng waste-to-energy facilities. Ang hinihiling na lang po, ang kinausap ko na lang po sila at pinalalahanan na lang po ako na kung sino po yung ating kakausapin, ay siguraduhin daw po natin na yung kakausapin natin ay totoo at tama. Kasi maraming yung mga corporations na ang ginagawa lang ay ginagamit lang yung ating mga information, tapos saka pa lang nila lalakadin, wala pa rin yung kasiguraduhan. So sa akin lang po, pag ito po yung mapag-usapan ho dito, maganda pong we keep these things in mind. Yun lang po, Mr. Chair. So, proceed na po sa urgent matters. Mr. Chair, I would like, I move for the urgency of the items for the business of the day. Items number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, containing the proposed annual budgets of Barangay 8, Barangay Pangaw, Barangay San Lucas, Barangay Dagatan, Barangay Ludlod, Barangay Bulaklakan, Barangay Sampaguita, Barangay San Isidro, Barangay Pinagtungulan, Barangay Gis as urgent. Any second? Seconded. The motion for urgency is hereby approved. Likewise, Mr. Chair, I move for the
passage of a resolution concurring the annual budget of Barangay Ocho amounting to 1,430,092 pesos. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The annual budget of Barangay Ocho is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution concurring the annual budget of Barangay Pangao amounting to 3,308,387 pesos. Any second? Seconded. The annual budget of Barangay Pangao for 2015 is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution concurring the annual budget of Barangay San Lucas amounting to 4,245,348 pesos. Any second? Seconded. The annual budget for Barangay San Lucas for 2015 is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution concurring the annual budget of Barangay Dagatan amounting to 3,615,674. Any second? Seconded. The annual budget of Barangay Dagatan for 2015 is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the annual budget of Barangay Ludlod amounting to 5,233,560 pesos. Any second? Seconded. The annual budget for Barangay Ludlod for 2015 is hereby approved for third and final reading. Oh, hama mo na. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the annual budget of Barangay Bulaklakan amounting to 1,694,345. Any second? Seconded. The annual budget of Barangay Bulaklakan is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution concurring the annual budget of Barangay Sampaguita amounting to 3,305,320. Any second? Seconded. The annual budget of Barangay Sampaguita is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the annual budget of Barangay San Isidro amounting to 3,435,234. Any second? Seconded. The annual budget of Barangay San Isidro for 2015 is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution concurring the annual budget of Barangay Pinagtungulan amounting to 2,462,677. Any second? Seconded. Discussion? Objection. Hearing none, the annual budget of Barangay Pinagtungulan for 2015 is hereby approved for third and final reading. And lastly, Mr. Chair, I move for the passage of the resolution concurring the annual budget of Barangay G's amounting to 2,467,740. Any second? Seconded. The annual budget of Barangay G's is hereby approved for third and final reading. There's no other matters. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Urgent matters? Thank you, Mr. Chair. With the concurrence of the Committee on Traffic Management, I'd like to have item number 1 for urgency. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, item number 1 of business for the day is now declared as urgent. Mr. Chair, I'd like to request a resolution, a passage of a resolution for the endorsement to the proper authority of the inclusion of University of Batangas Lipa Campus to the Bulacnin Balete exits directional signage for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, with the concurrence of the Chairperson of the Committee on Environment, I'd like to request a passage of a resolution requesting the assistance of the provincial government to create a cities and municipalities consortium to assess the feasibility of setting up a provincial waste-to-energy facility through collaborative investment and utilization for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, for urgency also, the passage of the ordinance na naglalaan ng patakaran sa pagbabawal o pagtatayo ng mga tiyangge, asidera, bazaar o pansamantalang mga tindahan as furnished copies to the members of the Sangguniang Panglungsod and with the concurrence of the Committee on Local Economic Enterprise for third and final reading. Any second? Any second to the motion? Seconded by the Honorable Lawan Singh. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair. Mr. Secretary. Letter addressed to the Honorable Joel Pua from Will I Am, Lipa City Riders Club Incorporated.
refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Any other matters to discuss? Kung wala na po, the session is adjourned. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.